if you grow up like any of your parents, buying off the silence of any of your parents, na halimbawa sa bahay ninyo, pag may problema, ang solusyon parati pera, ay nako. Then that's how you're going to be dismissive dun sa pag-approach mo ng problem. Eh, hindi, ano naman yan, baka ano lang yan, pera lang yan, okay na yan. Kaya nga i-trace mo to, kaya ito yung isa na yung isang babae dyan, na, si Ma'am Shi, parati alin niya, name your price. Trace, look at the family history, how things have been resolved in the family. Yeah. Pero, money plus walang money. Di ba? Di ba? Yeah. Kaya they will look suspicious to anyone who couldn't be bought. Why? Di ba? Kasi they saw their own parents being bought. Why can't you not be solved by money? Yeah. Bakit mo ko tinatanggihan? Di ba? Bakit mo ko tinatanggihan? Because they saw it with their parents. Yeah. Name your price. Yeah, tsaka okay, fine. Oo. Meron kasi nagko-comment na sabi nila na alam naman natin yung tama at mali, yun yung realization. Yeah, after na nangyari lahat. Like, walay, kunwari, nilusutan, nabigyan ka na ng money na, sulsulan ka na, tapos nakita mo na yung magiging cause and effect. Doon mo lang marirealize yun eh. Pero habang masaya ka, nakikinabang ka, hindi mo ma-feel. It will take a lot of time for you to realize it. Crucial kasi yung foundation ng upbringing mo. Crucial yan kapag kunwari, you are put in a certain situation na, kasi dun lalabas lahat ng tendencies mo as individual. Ano yung mga choices that you are going to make? And at that point, malaking influence yung kung paano ka pinalaki. And yun nga na if you're going to approach your problem, ang most of the time kasi gagana doon yung instinct ng individual. Kung ang nakikita mo, ang nakasanayan mo ay hindi pag may problema, ganito yan. Ganito ang yung automatic, yung easy, yung pinakamadaling na kinalakihan mo na nakikita mo eh. Sa household nyo, paano nyo ba sinusolve ang problema nyo dyan? Pag may nag-fuck up, anong nangyayari? If money has always been the solution to any fact of things going on inside the family, and you grow up like that, most probably, you will grow up like that. Sabi dito, alam mo, try to talk to a professional therapist and you would see how much your own childhood is affecting you. Even though... alam mo, sabi ni Sas, nagmamature naman daw. Magmamature ka, then marirealize mo na mali yun. Pero kapag dumating ka sa ganyang sitwasyon, at may nangyari ng malala. At may pera ka naman, gagawin mo yun kasi alam mong kaya mong lusutan kahit mali. Yes. Yes. Ganun yan. Ako kasi, I went to a therapist. I was required, no? Hindi ka mo pwede paano sa Netherlands. Magpakipay sa Netherlands, hindi ka pupunta ng therapist. And then I realized, no, na talking to a therapist, to a professional therapist, na I realized, putang ina, ang dami palang things that happened to my childhood na nare-recognize ko yung, oh my God, kaya pala ganito yung reflexes ko, ganyan yung because yung ganun. It has nothing to do with maturity, babe. Your brain records everything. You cannot go against your brain. Whatever is imprinted in your brain, you cannot take off by free will. Ano ka? Nandiyan na yan, it's there. Unless you also erase mo, punta ka ng surgery, but you will not be the same person anymore. Yeah, it's like, parang yung nangyayari sa'yo, parang trauma response yan eh. Di ba? Parang pag na-in-love ka, pag naloko ka, palagi kang nandun na sa back of your head na yan, ako masasaktan ako. Once na-experience mo that pain, and that, ano yan eh, di ba? Parang trauma and trigger response mo yan. May catalyst. Kaya nga itong mga itong mga politicians na to, all of them, no, whatever there's, hindi nyo ba naalala yung commercial ng 1990s? Yung kung anong ginagawa ng mas matanda. Siyang gagawin ng mas bata. That is true. That is universally true. Kahit sabihin mo, magmamature. Yes, magmamature ka, but maturity is not ang maturity hindi yung, mature na ako. No, maturity is a dynamic achievement. It is a continuous process. Hindi mo sasabihin, mature na ako ngayon. Babe, you'll never know what is inside your brain that would actually come out when the right trigger comes along. And then you will realize na, my God, saan nanggaling tong reaction ito? And then when you go to a therapist, you would understand that there might be something that happened in your childhood that actually keep there. Sabi I did that also sa States eh. Nag-therapy din ako eh. Sabi ni Pao Morato, wala namang kaso dyan, Pao. Ang sinasabi lang namin sa'yo, there are things that happen in your childhood that you will never erase. You cannot separate from who you are.
You can Oo. only do that if you bring it to the surface of your awareness. Either you do meditation or you talk to a therapist so that you would know what are those things that in your brain that could be triggered at the right moment. So that when that Mm. happens, you would be able to control yourself and tell yourself, okay, this is like a trauma response that I'm going to do. So let me Mm. step back a Yes. bit. And right, Miss Yeah. Cathy? Yes. Mm. You need to be aware. But the problem is, a lot of people don't know that. Di ba? Kasi like ako, Mm. hindi ko alam yun na, I thought, yung parang, akala ko heal na ako, yung nangyari sa akin, yung na-rape. Di ba? Ang tagal na nun, 28 na yung anak ko eh. Mm. So, just imagine, all those things, nakikerry mo yan. Meron nga nag-comment dito na money can't buy morals. Not everyone think that way. Especially yun nga, again, ang sinasabi namin, upbringing, paano ka lumaki, ano yung experiences mo sa buhay. So, dun nagva-vary yun kung ano yung paano ka na-develop as a human being and kung paano rin na-develop yung utak mo or paniniwala mo sa buhay, kung paano ka mabubuhay, di ba? Yun yun eh, Yeah, survival mode, trigger mode, trauma response, di ba? it's Yun. going to be all there. If you grow up like any of your parents, buying off the silence of any of your parents, na halimbawa sa bahay ninyo, pag may problema, ang solusyon parati pera, ay Mm. nako. Then that's how you're going to be dismissive dun sa pag-approach mo Yeah. ng problem. Eh, hindi, ano naman yan, baka ano lang yan, pera lang yan, okay na Yeah. yan. Kaya nga Oo. i-trace mo to, kaya ito yung isa na yung isang babae diyan na si Mm. Ma'am Shi, parati alin niya, name your price. Trace, Yeah. look at the family history, how things have been resolved in that family. Mm. Yeah. Pera. Come on. What else Money they would plus learn? walang money. Mm. Di ba? Mm. Di ba? Na, Yeah. kaya they will look suspicious to anyone who couldn't be bought. Mm. True. Why? Kasi they, Di ba? kasi they saw their own parents being bought. Why can't you not be solved by money? Correct. Yeah. Bakit Diba? mo ko tinatanggihan? Di ba? Bakit mo ko tinatanggihan? Because they saw it with their parents. Yeah, parang Mm. ano yun, parang ano sa kanila yun, sampal talaga na uppercut ka pa na, ha? Bakit ngayon ko lang to na-experience? Parang maiirita sila. Kasi feeling nila wala silang na-resolve. Oo. Tsaka yung ano, yung parang, bakit? Ba't ano, mas mataas ka sa akin? Kasi hindi ka nare-resolve ng pera, gano'n. Yung mga Yeah. ganong ano, di ba? Na, Mhm. you can't be Kaya, that different di from ba? me, parang gano'n. Aminin nyo, Correct. ganyan ang solusyon sa mga alta. Yes. Halimbawa yung isa ng babae or ng lalaki. Yeah. Hindi ba? Ay, nako. Away, kunwari, away. Magkano ba kailangan mo? Di ba ganyan Yeah. ang solusyon parati ng isa para manahimik? Di ba kayo isa nating kaibigan na underdog? Paano niya sinolve ang problema? O di binili niya yung jowa niya at yung jowa ng jowa niya. Problem solve! O, di ba? Hindi Same, ganun lang yun. same din yan, Sas, kapag yung nakita mo yung magulang mo is nabibili ng pera. Yung parang pag may ganito, yung prinsipyo, bibili ng pera. O Yeah. naisip mo na pag ano mo, parang, pwede pala yun. So, arte Yeah. ako. And then kapag, Mami diba? like Pwede ako mabili. Mommy like that is the hardest to shake off because our Yeah. parents, a lot of the things that we're doing in our lives is like a carbon copy of our parents. It's the foundation. When we are like, di ba, parang nag-umpisa tayo maglakat, mag-isip, ma-develop ang brain natin. Sila yung gumagawa ng mga pundasyon. Di ba? At karamihan ng Yung poste. maldita, like me, alam kaya kami maldita kasi yun pinalaki kami ng magulang kami na as much as possible, kung hindi mo naman kaibigan, kakilala mo lang, hindi ka dapat magkaroon ng utang na loob sa kahit kanino. Para pag dumating yung punto na may sitwasyon, hindi mo kailangan humimod ng puwet kasi wala kang utang na loob. Kaya mo Oo. manindigan. Yun. Yeah, Totoo. Kasi ganun yan eh, na lalo na kung nakikita mo, and lalo na ina-idolize mo yung parents mo, tapos pakita mo na ganun, lalo na yung mga alta, una yung mga alta, tinatago muna yung mga ganyang problema, di ba, Miss Cathy? Tapos, Yes. makikita na lang ng anak nila na, ay shit, ano tong nangyayari? Tapos masisira yung ano nila, tapos makikita nila, una nakikita nila yung nanay nila umiiyak, tapos kinabukasan happy na, dahil nag-shopping. Yeah. Oo. May bagong bag o relo. May bago ng kotse. Si Kimbo. Trust and believe. Yung bata na yan, lalaki, na ganyan. Tapos, sino ba mga kabarkada ng mga alta? Sila rin. Yes, may sarili nga, cordon solitaire, di ba? Sila rin yan. Tapos malalaman nila, ganun din doon sa ibang pamilya. Yeah. And, at saka, it's sorry. on the normal. It's on the normal, di ba, Miss Cathy? Okay, continue. Yeah, ano yan eh, parang yun yung way, ako na-experience ko yun eh. Hindi marunong mag-apologize, pero andyan na yung taga-benta ng relo. Tapos marami kami, syempre ayaw mo rin mapaya. Personality ko, ayoko rin naman nung alam ng tao yung away, di ba? So, ganun lang. O yan, kunwari, like karamihan naman, yung iba na alam ko,
ang utak nila is, mahal pa rin ako kasi ginagastusan ako. Pag di na ako ginastusan, di na ako mahal. Mas mahal na yung kabet, syobet, mga ganyan. Alam mo yun? Parang what the heck? Anong mindset yan, di ba? Yung gauge ng life, ng buhay nila, it's all about money because that's how they grew up, di ba? Na lahat ng solusyon, pera-pera. Oo. Di ba? Kaya sa totoo lang, maganda mabuhay. Sa totoo lang. Simple. Yeah. Oo, mas maganda mabuhay ng simple because you're really going to, ako, kasi ako, naman ako, I came from a very, very humble family background. Yeah. So, kami talaga yung adequate. Sometimes, a little less than adequate. Ganon. Well, most of the time nung bata-bata kami, less than adequate. Pero, ang tawag dito, in hindsight, naisip ko, okay rin yun kasi tawag dito, it humbles you. Us, it shaped us as a family. Tapos, mas tinatreasure mo yung mga, syempre yung iba sasabihin, totoo yan. Sabihin mo lang yan kasi wala kayong pera. Pero, I think it's a gift, I think. Totoo, I've seen a lot na mayaman. Oo. Kami mahirap na pamilya din kami ng mga bata, pero yung nanay ko talaga, maano sa as much as possible, dapat wala kang utang na loob kung kani-kanino. Maliban na lang sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. So, pero don't get me wrong, mukha po akong pera din. Mukha din akong pera. Hindi mo kami pera. Kailangan natin ng pera mabuhay. Pero mukha akong pera. Oo. Well, ako nakita ko yan yung, ako sabi ko, ang lungkot no, kaya nga di ba palaging kasabihan ng mayayaman, it's lonely to be on top. Kasi, pag nandun ka na sa taas, mag-isa ka na, kasi like, yung mga anak mo may kanya-kanya na rin pera, magkakaroon ng sarili-sariling buhay. Yun yung nakakalungkot na nakita ko sa karamihan sa mayayaman. Yung parang, because all of them may kanya-kanya ng pera, wala nang time sa pamilya, wala nang time sa magulang, wala nang time, kasi, yun na, they don't need their parents anymore. Alam mo yun? They don't... yung, ang tawag dito, pag nagre-reklamo si parents, bibigyan na lang ng pera, yung gano'n. Yes, gano'n. Si sister, si brother, gano'n din. May kanya-kanyang buhay Wala na silang ang problema kasi ito yung mga hindi na pagdaanan ng mga nandiyan sa taas ngayon. Mga rich kids sila Hindi na naramdaman na. Kaya detached sila, Mami Laike, no? Walang bonding na talagang totoo. Alam mo yung walang pagkain na nag-iiyakan kapag, you know what I mean? Iba kasi yung merong emotional attachment na totoo, hindi lang kasi ang attachment, most of them is anti-material, vanity, di ba? Ate Cathy, walang motivation to really sit down and look at the problem. Yes, wala talaga. Wala. At saka yung isa pang napansin ko, hindi sila, parang wala silang, most of them, parang walang Diyos. Kasi di sila naka-problem. Di ba, when is the time na na ang tawag dito, na talagang magkakaroon sila ng God kapag nagkasakit na sila, lalo yung sakit na hindi mababayaran ng pera. Hindi nila kayang gamutin. Di ba? Hirap silang solusyonan. Di ba? Doon lang. You know? So, ang dami kong nakitang ganyan na ang dami-daming pera pero hindi masaya sa asawa. Pero nananatili lang doon kasi status quo. Alam mo yung ganun? You know what I mean? Iba. Pag wala kang pera, tapos may problema or may sitwasyon na ang gagawin mo, lalapit ka sa Diyos. At kapag lumalapit ka sa Diyos, at magdadasal ka, darating yung panahon na mahihiya ka kapag lumalapit ka at gumagawa ka ng hindi maganda. Diba? So, exactly. Kaya karamihan ng mga pamipera talaga, hindi rin lumalapit ang totoo sa Diyos, sa yung iba pakitang tao lang. Naniniwala ako dyan. Kasi kami nga, hindi kami nagsisimba. That time, bihirang-bihira. Yun. So, hindi ka naman nagkakaproblema ng malaki na hindi mo kayang solusyonan ng pera. So, bakit ka nalapit? Di ba? Kaya ka na, ganun yung mindset. Normal sa tao yun, na kapag wala ka nang mapupuntahan, parang wala ka ng lalapit ka sa Diyos. Yes. Correct. Iba din no? Well, kaya kita mo nangyayari sa Pilipinas, walang Diyos. Kasi ang sinasamba nila pera. Sana yung susunod na mamumuno sa atin, yung mamumuno, yung alam mo yung in touch sa reality, yung alam yung yung parang si Duterte, alam niya yung mga normal na problema ng mga normal na tao. Hindi yung mga pangmayaman na problema. Oo, kaya nakita mo yung 30 pesos na na kamatis, hindi sila sa kanila big deal Pati yung bigas kasi, ang bigas nila adlay, magkano adlay? Basmati rice, Japanese rice, California rice, they don't feel it. They don't care. That's diba? That's yun yung reality, yung realization. Kasi lumakas sila sa mayaman. Tinatawanan lang nila yung mahihirap. Ano ba yan? Ang laki ng problema nila, yan lang. But hindi nila alam kasi hindi nila na-experience. Ang sarap nga magpalit tayo ng pa-experience mo. Kunwari yan, sila Tambi, sila Liza. Palit tayo ng buhay for kahit 24 hours lang. Kunwari sa mahirap, diba? Ako dyan sa Malacanang, dito kayo sa bahay ko sa squatter. 24 hours, tingnan natin anong mangyayari. Dapat ganun. They need to experience it. For them to learn. Grabe. Yung droga lang, sis, magkano? Per gram ng cocaine, 7,000 ata yung pinakamura
Ngayon? Depende pa sa, ganun na daw eh. Parang 4, 7. Basta depende sa quality eh. Talaga? Isipin mo, pucha, 1 gram yun. Mga kababayan, 1 gram lang yung pinag-uusapan natin. Hindi to Wait, 1 parang kilo. mura siya, Miss Cathy. Kasi yung 1 gram dati ng S nung panahon namin is 1K eh. Eto cocaine to, mga 7,000 pesos daw. Mas mahal to eh. Mas mahal ang Oo, pero parang mura pa din. Hindi, yan yung cheaper nga. Meron kasing quality cheaper. na, mga quality na yan. May 15,000 daw, may 20 na, mga ganun. Mura na talaga ngayon, daming supply. Lalo na ngayon. Ayun, pwede magmura kasi, di ba? No, supply and demand yan eh. Oo. Correct. Pucha, all over. My God, grabe, no? Nabalitaan niyo yung lola na 86 years old ba yun? Na ni-rape? Bedridden? Ang lala. Ba't namatay, Ate Cathy? Namatay? Namatay yung matanda. Paano mo magagawa yun? Bedridden, matanda, tapos nirapin mo pa? Hindi ko mag-gets yun, di ba? Ano kasi, Mami Laika? Ganun talaga, pag ganun. Adik talaga. Yung matanda, ang tawag dito, ano siya, bedridden. Tapos pinasok ng trabahante nila. Tapos ni-rape nga tong si Lola. Tapos, after nung, di ginahasa nga, dinala sa ospital, eventually namatay yung matanda. Oh my God. Grabe, no? Ayun. Alam mo na yung mga ganyang balita, nung time ni Duterte, ang laking kawalan niyan. Duting tayo minsan At saka nasolusyonan na agad yan, nahuli na agad. Alam mo yung talagang hinanap. Saka nawala yung mga ganyan kasi yung nawala. May ini-JK kasi merong 5 years old. I think sa ano yata to? CDO yata. Ano ko na check ko 5 years old, nakita siya sa likod ng mall. 5 years old na bata, ginahasa. Pagkatapos, yung alleged na di nagkaroon ng manhunt dun sa kung sino man yung kumidnap dun sa bata, nagahasa, ganyan. Yung allegedly kumuha daw dun sa bata, yung rapist daw ng bata. Nag-S. Nakita na lang daw yung katawan nag-S, ganun. Bukid nun nga yata, ganun. Nag-S, nakita, tegi bumbum na, ganyan. Tingin ko, baka ina na yun eh. Baka ini-JK na yun. Girl, nakakaloka. Meron tayo nabasang balita na 9 years old at 10 years old na lalaki may ni-rape na 6 years old. Yes, oo! Diyos ko lang! Nakakakita ko lang tapos, yan. Nakakaloka, tas yung may batas na lumalabas ngayon na i-normalize yung... Ayan, may nag-PM din sa akin na dati kong kaibigan na parang, baka naman pwedeng itapik nito na parang, para daw mabawasan yung mga teenage pregnancy, i-educate yung mga bata na 5 years old kung paano yung masturbation, kung ano yung para maiwasan yung... Sino yan? Naloka ako na dyan. Panginoon, ano ba yan? Nakakaloka yung eksena. Alam mo kung bakit? Nakikita nila yan eh. Hindi kasi nagtitiktok. Oo. Sinulat ko yan before. Kasi nga di ba may pamangkin ako. Sabi ko, alam mo yung kaldang? Di ba yung sa'yo na kaldang? Sabi ko, pamangkin ko, sumasayaw rin gano'n. Sabi ko, babae bakit sa tingin ng ganyan? Saan mo naman yan? Sa TikTok. Diba? Oo. Tapos yung mga gaganon-ganon yung mga junjun nung mga... Tapos inaway pa ako ng iba kong followers. Ang ano mo naman, ganyan. Girl, 7 years old, nagkakaldag? Ano to? Gago ka correct. ba? Di ba attracting rapist? Like mga di ba? The idea of I mean, why do you have to do that? Di ba? That's... Hindi kasi nga, we are alam mo, ibang tao kasi, they are projecting their adult self to these children. They don't understand. They didn't appreciate their childhood. Ako, I appreciate my childhood. Kasi my childhood is really centered about being a child. I have my Lego. Correct. I play. I'm a child. You know, I'm such a, of course, naiisip mo itong mga ganitong bagay. Pero at the end of the day, I would rather watch Lion King or whatever. Disney. Diba? Disney. Marvel. Diba? Hello, meron akong collection niya, no? Ng Marvel cards. Pero ngayon... Well, doon nga, babalik tayo doon sa topic na, yung parang, babalikan mo yung topic na yun na, based on upbringing, trauma response, diba? Yung doon yung kung paano ka pinalaki at saka exposure mo. Kaya nga, yun ang inaano ko, the worst thing that you could do is to let your children use internet so early at their age na, na walang censorship. Yeah. Kasi hindi mo sila mag-guide eh. Kaya ako nahihirapan ako nung gusto kong alagaan yung mga pamangkin ko. Kasi nasanay na sila sa freedom. Na nung ako nung binigyan ko yung kauwi ko pa lang, at marami pa akong pera dahil kauwi ko pa lang.
ay di pinagbibilang ko sila, wala naman akong pag-aano, pinagbibilang ko sila ng Gadget. ng gadgets na relo, ganyan. Pero ako niligyan ko ng parental control. Girl, na-MBR na sila. Alam mo yung nagtatantrums? Alam mong dahil doon? Wala. Yeah. Kaya sabi ko, wala. Sabi ko, hindi ko to kakayanin kasi wala akong panahon dahil hindi ko na to maridiscipline eh. And ang problema nito, 'di ba? Ayokong saluhin yung pagkukulang ng iba dahil ako rin mahihirapan eh. Dahil, hindi kami magkakasundo kasi na-form na eh. Na, okay lang to, kailangan ganito, ganyan. Kaya nga nakita ko nagkakaldag, putang ina, at 7, nagaganyan-ganyan ka. Tapos yung iba sinasabi, nung sinulat ko yan, yung bakong followers, nagsabi, naku, sapit mo nga, why would you accept it? Girl, why don't you let children be children? Mas mabuti yung they would work hard to discover something ng ganyan na katulad natin that we work hard in order to even glimpse a Playboy than for them to actually have everything like a smorgasbord, no? And then they would realize that this is just normal. I don't need to work hard for this because this is just normal. Tayo bago tayo makakita ng kalaswaan, girl, katakot-takot, paikot-ikot na gagawin natin. Correct. Bago mo mabasa yung sulat sa Biera, di ba? Tapos pupunta pa ako sa bahay ng kaklase ko na parang nalakarin ko 4 kilometers away kasi meron siyang porn comics. Dito marami tinitignan pero pupunta pa ako na makakita. Oo, ang hirap ng access daw sa ano eh. Ngayon, ang dali, lahat na lang. Ako din may apo ko na ayaw pupunta sa akin, ayaw dadalaw kasi pinapagalitan ko. Kasi pag halimbawa kumakain tapos nagsi-cellphone, ayoko nang ganun, tigil mo yan. Ay, oo. Correct. So, ayoko niya kay tito. Ayoko niya kay lolo tito kasi pag meron akong friend na mayaman, taga Paris siya, tapos yung anak niya, 2 lalaki, nagsistay sa LA, sa Beverly. Tapos pag dinadalaw niya, kumakain daw, 'di ba? Mga binata na. Tapos bihira siyang pumunta. Tapos pagkakain, every time nasa cellphone. Hindi sila nag-uusap. Yun yung sad eh, nawala ng communication ng pamilya dahil sa gadgets. Ngayon, to the point, nabwisit daw siya one time. Kinuha niya yung 2 phone, binato niya sa swimming pool. Grabe. Kasi, alam mo yun, parang ano nangyayari? Parang lahat ng tao ngayon. But when you try to think about it, the devil works so, parang, di ba, parang sa gobyerno natin, matalino ang demonyo pa paano tayo i-distract or i-divert. Para makagawa tayo ng mga, hindi naman tayo malilinis or perfect na tao. But he's the number 1 manipulator talaga. Alam mo yun? Ay, nako. Teka, pakinggan natin si Shukran. Hello, Shukran. Ay, nandiyan ba siya? Sorry. Carry lang, paanohin na natin siya, pagsalitain na natin siya, kasi baka hindi na siya umabot, maabutan na siya ng end live. Okay. Ayan. Yeah. Hello, Shukran. Waiting. Ay, sorry. No, it's okay. Kasi tinatanggal ko na yung tabako eh. Kasi first time ko umakyat. Kaya yung so wala naman akong sasabihin kasi yung personal na niyo yun. Ang akin lang suggestion na mag-suggest lang ako hindi ito meaning na gagawin ni Joey at sa kanila SAS. So ang ko suggestion ko, gawa do kayo na parang quadcom or committee na parang kayo yung chairman tapos ang mga resource person nyo si Boy Dila, yung mga mayroong taong mag-represent ng Boy Dila. Si babaeng Dila. Yung whatever, yung si Boy Content, mga ganon. Then, ilan lang kayo, 3 tao, mga ganon. So, mayroong mga I think that's funny, kasi paglibangan natin. Gagawin nyo lang yan at least twice or once a month. Yung mga ganon, para looking forward sa mga ganong bagay. Kasi parang counter nyo yung mga ginagawa ng Quadcom in a comedic way. So, kaya, I think, I don't know, sa akin kailangan magaling yung mga natin, magaling yung mga miyembro. Dapat may mga actors. Kasi, hindi mo ginagawa natin dati yan, parang reenactment. Yeah. Ang narrator, tapos yung mga artista, sinasas kayo. Gagawin lang naman is, kung ano yung mga sinasabi na doon nakakatawa, katulad ni Dan Fernandez, yung mga gagawa siya ng mga word na proceeded, mga ganun things like that. So, nakakaano yun sa mga tao, nakakatawa din yun. Anything na, it's a joke, parang pantanggal lang sa, you can do it. Nalala ko si Dan Fernandez ngayon. Grabe, sobrang desperate ni Dan Fernandez sa Laguna. Tapos, buti na lang, bumabalik yung survey, nangungulelat si Dan Fernandez. Yeah, correct. Paano naman? Tingnan mo naman. Parang or parang reenactment nyo, ang isa si Erwin Tolpo, yung isa si Guma, yung mga ganun, parang kunwari nagdebate ba I don't know. That's my suggestion lang naman. It doesn't really, so sige po, tingnan natin kung paano yan. Ayun. Lalong iiyak si Ace Badbay. Yun. Mapipikon lalo si pangalan nito. Hindi nyo naman kailangan na marami. Mga ganito lang, 3 or parang ganun. Anyway,
Thank you sa ano ha, walang problema sa akin yung nag-aantay ko. Masaya naman ako nakikinig at saka nakaakyat. First time ko talaga ito. Umakyat. Ano pala, madali lang palang umakyat. Yes, opo. Basta may link, ayan, pwedeng umakyat. Oo. Ayun. Anyway, thank you very much, Miss Cathy, Miss Sas, Joey, at saka si Mary Grace T. Bye-bye. Dito po si Mary Catherine at si Mary Grace. Sa susunod si Mary Jo. Mary Sass. Mary Jo at si Mary Tapos may aakyat na Mary Me. Anyway, thank you. Bye-bye. Ingat po. Sa East Coast ako kaya araw sa amin dito. Okay. Bye. Thank you very much. Ay, mag-ano na tayo? Mag-last words na tayo. Sige. Ay, ako sabihin ko lang, yung nagbigay ng tula kanina kasi parang pagkababa niya parang hindi na natin nabanggit na pag-usapan yung tula. Maganda po yung tula na ilang classes, di ba? Yun, maganda po yung tula. So, yun lang. Maraming salamat dun sa share. Nagpaaram si Mula Rouge na nabababa na siya. Ayun, at nagpapasalamat siya sa lahat ng nakinig. Ayan. So, thank you very much rin, Mula Rouge. Maraming salamat sa pag-share ng tula. Ayun. May dadagdag ka pa, Mami Likes? Yun lang muna. Napakita ako kasi parang hindi ko na uli nakita si Sas. Tapos buti pa Oo makita nga, si Miss Kat, hindi na ako bababa. Kahit may pasok ako ng 8 a.m. Taray. Yeah, Bongga. Ayun. Oo. Ate Cathy, ikaw, last words mo before tayo mag-end? Sa akin ang advice or not advice, parang sa akin, ang suggestion ko sa kababayan natin is maging malalim mag-isip. O alam ko na very emotional na tayo lahat, natatagalan na tayo, and kailangan ng may pagbabagong mangyari talaga, especially dun sa mga middle class and lower class na hirap sa pamumuhay. And when you try to think about it, lahat of strategically, kasi talaga nilantad ng Panginoon sa atin yung mga ginagawa nila for us to be able to react and umaksyon in the near future, very, very near. I know that for a fact na mangyayari yan kasi kitang-kita naman natin, no? So, wag tayo mawala ng pag-asa kasi lahat yan, sila na mismo nagkakagulo, sila na mismo is nag-self-destruct. You can even see it sa mga pagmumukha nila, mga haggardness na, 'di ba? So, never then dun sa mga kakampi natin, naisa lang naman yung layunin natin. Tigilan na yung magbirahan or magtirahan, 'di ba? Tirahin niyo yung kalaban, wag na yung wag na yung tayo-tayo. So, focus tayo doon, wag tayo magpa-derail. Yun paulit-ulit naman ako niyan, 'di ba? Every time naman let's focus on we need to focus on the kalaban. Yun lang. Yun lang. After na, saka tayo magyarahan after we na. have a very, 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 very difficult kalaban in the form of Tambi. Yeah. Ayan. Yung kalaban natin sobrang bigat. And it's really gonna be difficult to defeat someone who is so motivated to do evil things like Mali mo si Aimee. Sampal-sampalin na yung bigla. Charot. Ay, Diba? sana. Diba? Tapos yung call ko sa Marcoses is, like si Sandro, tinanggal niya si Saldico, even though it's too late, kasi sarado na naman yung patapos na yung kongreso, plus the fact na na-release na yung budget, right? So, sa akin, if you want to save the name of your family, kahit naman konting-konti lang, parang stood up for what is yung dapat. Kasi alam mo, at the end of the day, ang Marcoses ang magsasuffer, hindi naman talaga yung Romualdez, hindi naman yung mga humarap dyan sa Quadcom ng mga kongresista. Sila, sa huli, ang magsasuffer niyan. Baka nakakalimutan nila yung pamilya nila. So, dapat sila itself may gawin sila. Kasi lahat yung mga nakinabang sa kanila, pag natapos na to lahat, iiwan sila sa ere. Yes, iiwanan sila. So, dapat mas maging matalino sila. Huwag silang masyadong confident na walang mangyayari. It happened to them before. And they are the most powerful family way back. And it can happen again now. It's not impossible. Yung first family, ito si Mamshi at saka si Papshi. Yeah. Dapat kontrolin nila si Tambi. Kasi pag hindi nila kinontrol si Tambi, sila rin ang magsasuffer eh. Oo, pati kinabukasan ng mga anak nila. Sira. At apo nila. Yes. Lahat. Wala na magtitiwala talaga. Kaya nga sabi ko, kahit konti i-save nyo na, yung may natitira pa, kasi sirang-sira eh. Di ba it happened to them naman, ilang years silang nagsasuffer, di ba? Nagkaroon si Pops, Popsi ba yan? Popsicle mo. Alam mo yun? BB, di ba? Si BB. So, ang dyan is, meron siyang trauma response, kaya nga he cannot face ng matagal ang mga ang media, di ba? Kaya nga nagkakamali-mali eh. So, kasi may ganun siya, umiiwas siya sa ganyan. Oo, di ba? Nararattle and all. So, ayun, yun lang yung, I know naman na hindi sila makikinig, pero kung sana merong makapag-isip, and kung talagang merong concern pang iisang tao, yan ang i-advise sa kanila. Kasi yung impossible, yung pinsan nila, isa-save niya yung ass niya. Baka nga bukas makalawa, bigla niyang hugas kamay siya.
O sige, impeach na natin tong presidente natin. Oh! Biglang ibig sabihin ni Sara, si... And I can really see Tambi doing that, yung i-ditch niya yung ano niya, yung pinsan niya. Yes! To Yes! take everything for himself. Hindi ko nga mag-gets. Yeah. Sige, go. Oo, kasi ano na ang tawag dito, andito na siya eh. Alam kasi Yeah. na ito with his political capital, Yeah. this is the farthest he can go. Hindi naman Yep. siya mananalo sa national election ever. Hindi naman siya Mhm. nananalo sa kahit anong national election eh. So House Speaker is the farthest he can go. And so, imi-milk niya ito ng bonggang-bongga in order to catapult himself doon sa mas mataas na posisyon. And so that's why he's doing the PI, that's why he's ganyan. And perhaps kung kunwari aawayin siya ng pinsan niya at saka ni Lisa, I'm pretty sure manunuwag yan. Alam mo, Mm-mm. feeling ko, Mm-mm. Martin thinks na, well, in fairness, si Martin nakatapos siya ng pag-aaral. Mm-mm. Feeling ko iniisip niya na, mas magaling pa ako dito sa pinsan ko eh. But, Yeah! Actually, yan yung sinabi ko kahapon. Sabi ko, itong tatlong to, si Martin, si Lisa, at saka si Bongbong, alam ni Martin na siya yung pinakamatalino dito sa tatlong to. ang nagkataon nga lamang, na kay BBM Ang kapangyarihan. Oo. Oo. Pero, kailangan itong si Tambi, talagang siguro binraso talaga niya maging House Speaker para meron din siya kapangyarihan. Oo. Na pansalag. It's not all about supporting na, okay, kung ganyan kayo, iipitin ko yung budget. Siyempre, kailangan niya ng kapangyarihan eh. Otherwise, magiging background naman siya. Otherwise, parang ang impeachment, kayo dadaan. Di ba? Always remember, ang mga Romualdez, background lang noong panahon ni Marcos. Mm-mm. Ngayong Marcos Part 2, background na lang. Ito na yung highest ng mga Romualdez. Ang maging speaker. So parang, ito na yung, ngayon gusto pa niyang ituloy. Can you imagine, you're gonna be the first Romualdez president in your clan. Inaasam-asam ng mga Romualdez. Kaya ituturo talaga niya to. Wala na siyang pakialam, utang na loob, etc. Sorry na wala ako ng battery Wala na siya sa ganun. Ang iniisip na lang talaga ngayon ni Tambi is legacy for his family. Na, magkaroon tayo ng presidente. Wala na siya pakialam sa sinasabi niyo, mga lang tayo, mga pisante lang tayo sa paningin nila. We don't That's matter true. to them. Correct. Diba? Wala silang pakialam. Wala talaga at all. Ready manuwag yan ready manuwag yan si Tambi anytime. Kaya kung ako malapit ako sa first family, yun ang unang advice ko. You have to put Martin in his proper place. Kasi pag hindi nyo na-control yan si Tambi, wala na, tapos kayo. Pag hindi nyo na-control yan si Tambi, tapos kayo, Mamshi, Papshi. Wala na. Wala na ngayon pa lang eh. Diba? Ngayon pa lang. Wala na eh. Pero yun na nga, na ang ni Tambi, Tambi plans to be vice president without consulting BBM. Hindi naman pwede maging vice president si Tambi if he will not be nominated by BBM. By the president, oo. Correct. At kailangan pa yung pagbotohan ng Senate and ang nga niyan, ang nagkokompetensya niyan, Senate President. nagkokompetensya si Risa and si Tambi. Kasi nga dalawa nga di ba? Yellow and BBM side ngayon ang gusto ang gumagalaw. Tingin niyo yung Yellow, ayaw nilang maging vice president galing sa kanila. Kumatanggal si Sara. Matapos nilang makipagkantutan. After gusto meron silang Kaya sinasabi ko, itong mga Yellows na to, atat na sila na matanggal si Sara para bumalik sila sa regular programa nila na anti-Marcos. Oo. Nilang pagkatao. Kasi habang tumatagal magbabalik loob na sila. Oo. Kasi habang tumatagal to, yung political base nila malulusaw. Makikita, nakikipagkantutan na kayo kina Marcos. Kaya as early as possible, kaya nga di ba si Trillanes gusto niya na ma-impeach na. Hindi, impeach na ngayon yan, impeach. Kasi hindi na sila pwede tumagal. After nito. Correct. They're going to lose their base. Oo. After nito, aso pa rin sila ni Marcos, saka ni Romualdez. Girl. Yes. Yes. At uubusin sila. At sinasabi sa niya, matalino si Martin. Siyempre, hindi rin papatalo si Lisa. Dribble lang tayo, mga be. Oo. Kaya nga, di ba, na ngayon ng mga Yellows? Hindi, ituloy na natin. Walang kumakagat. Bakit walang kumakagat?
Kasi Yeah. dribble lang. Wala nang punching bag. Yep. Hindi rin afford nila BBM na mawala because Inday Sara is the insurance of Bongbong. Pag nawala si Inday Sara, wala nang punching bag. Pag wala nang punching bag, wala na si Inday. Syempre kailangan mo ng bagong punching bag. At si BBM yun. 'Di ba? Sila BBM at Lisa yun, yung next in line na punching bag diyan. That's true. Ayun Yan, lang. kaya nga kawawa yan sila at the end of the day. Sila lang yan, lahat magsasuffer. Mawawala na, lilipad na lang isa. Oo. Kaya ang unang dapat mawala talaga, si Tambi. Unang dapat mawala si Tambi. Kung ako si Mamshi at saka si Papshi, Mamshi, Papshi, lahat ng resources ninyo, gamitin nyo na para iligpit si Tambi sa tama niyang Mami Joey, hindi yan gagawin ni Mamshi at ni Papshi kasi kapag, dapat muna matanggal si Sara. Kasi pag inan nila si Tambi, wala na rin silang pansalag. Hindi, Mami Laika, pag inuna nila si Sara, then ang kalaban ni Mamshi at saka ni Papshi, si Tambi, yellow and pinks. Pag inuna naman nila si Tambi, ang kalaban nila si Sara, yellow, saka yung mga yellow. Well, they have to choose. Hindi, malamang magkakampiyan sila sa kayong yellow para ipatumba si Sara. 'Di ba? Oo. Kasi kung kunwari si Tambi, natanggal na si Tambi, ganyan. Natanggal na si Tambi. Pag natanggal na si Tambi, si Mamshi at saka si Papshi, pwede siya makipagkampihan sa yellow and pink. Ipangako niya yung vice presidency or whatever, ganyan. Kasi ano rin nila si Tambi sa vice presidency eh. Alam mo, ayan ang problema ng mga ni Mamshi at ni Papshi eh. Dapat kasi hindi muna nila inaway si Sara. Takatanga nila. Oo. Pero nagtaka sila ni Tambi kasi si Tambi nagsimula ng gusot para mabasag yung uniform na. Kaya parang ngayon, ang choices kasi ni Mamshi at saka ni Papshi, kanino ako makikipagkampi? Makipagkampi ako kay Martin? Correct. Makipagkampi ako kay Yellow Pink. Para gapiin si Martin. Kasi once na magstay sila with Martin is gonna get stronger and stronger, and as early as now, si Martin na ngayon nagko-control ng lahat eh. Yeah. Pagka hindi nila nakuha ang power kay Martin, hindi na ibibigay ni Martin ang power pabalik sa kanila. Ay, hindi na. Wala na yan, sis. Wala na yun, kay Martin na yun. So ngayon, Mamshi, Papshi, listen. Mamshi, Papshi, listen. Kung makikipagkampi ka sa mga yellow pinks, tas itutumba nyo si Tambi, okay? At the end of the day, pagka kunwari, si yellow and pink na lang ang natira, at saka kayo, Mamshi, Papshi, kayo nasa pwesto kayo eh. Kaya? Nasa pwesto pa rin kayo. So, ibig sabihin, nasa upper hand pa rin kayo. Kung susuwagin kayo ng yellow pink, nasa pwesto pa rin kayo. 'Di ba? So, ibig sabihin, between the two of you, kaya-kaya nyo pa yan. Kaya-kaya nyo pa yan. Pwede mo pang i-sign up yang yellow pink para mag-unite kayo laban kay Inday Sara. 'Di ba? So, may posible ka pang kakampi. Kung gusto mo na itumba sila ang mga Duterte. Pero kapag kunwari, hinayaan si Tambi na i-consolidate niya yung power niya ng bonggang-bongga, na hinayaan niyo siya na magkamal ng mas maraming salapi, hinayaan niyo siya i-strengthen yung foundation niya sa pag-lay down ng pag-strengthen ng power niya. Kung mabuo yan at maka-jackpot si Tambi at siya ang nakakuha ng mga bato ni Thanos, wala nang balikan yan, Mamshi Papshi. So lahat ng pangarap nyo, pati sa mga kaapu-apuhan ninyo kay Sandro, which goes na. Kaso girl, si Tambelina, naging protege na yan ni Tambi. Oo, pero before na nangyari ang lahat. So si Tambi, alam ko ang topak ng ni Tambelina. Tambelina, oo. Ang kryptonite ni Mamshi, mga Junakis. Si Tambelina. Hindi lang si Tambelina, mga Junakis. Nanay eh. Oo. Problema yan ni Mamshi at saka ni Pops. Kaya they have to find a way. Kasi, but they cannot find a way anymore because they are deep shit. Yes, they are really in deep shit. So, kaya nga, if they're not going to act now, they would be in such a situation that they cannot do anything. Na kumunoy na sila. Slightest move, lalo silang mababaon. Well, they don't care. All they want is the frozen fruits and vegetables. That's all. And that's all.
Oo, bahala na kayo diyan. Kayo na lang diyan, away-away kayo. Ano na kami, Dubai, ganyan. Dubai, Abu Dhabi, F1, F1. 'di ba? F1, wala naman tayong ano, wala tayong ano sa ano, meron ba tayong extradition sa UAE? Parang wali. Parang wala ata. Oo. Oh. Then babahala Alin? kayo Sorry? sa UAE. Extradition. Ayaw. Wala. Parang wala, no? Treaty. Tingnan mo nga. Philippines. Ano, eto lang, Australia, Canada, Micronesia, Hong Kong, Indonesia, Korea, South Korea, Switzerland, United States of America, and Kingdom of Thailand. Oh, Ayan. walang UAE. Walang UAE. Oh, Okay. dyan. Oh, fly, di ba? Fly away. Fly a butterfly in UAE. Di ba? Baka na kayo dyan. Oh, away-away kayo. Do you really, they care? Yep. They don't. Nag-ano nga They sila don't. Can you imagine, nagpapa-fireworks kayo halos, sabi, pwedeng gamitin ng Interpol kung walang extradition treaty. They don't care. You cannot arrest They someone don't care. without extradition treaty. True. Sabi-sabi. Ayun. Wala silang Sabi ni pakialam. Marvick, bakit ninyo paturuan si Lisa at Bangag kung paano iligpit si Tambi? Sila naman lahat dapat iligpit. Pro BBM na ba kayo? Ano ba naman yung Mavic? Ang tanong yan. Sorry. Diyos me. Ayan. Ayaw mong talunin si Tambi? Nang relax ka lang dyan sa likod? Na sila mismo yung nagliligpitan sa isa't isa? Babaw, Mavic. Ano ba naman yan? Babaw. Diyos ko. Hindi ata niya naintindihan, sis. Ayun, Baka hindi yata inaantok na siya. usapan ko si Mavic. Ayun. Anyway, yun. Ayan. Anyway, highway. Ano ka na? Mag-last words ka na, Sas? Well, ang last words ko ay, unang-unang maraming salamat mga ka-moisture sa nagbigay ng tip. Kahit gaano pa yan, I appreciate it. At nag-perform naman ako ng bonggang-bongga tonight. And second, I think it's 2025 and I think we will see more surprises in the coming months. Kaya relax lang to siya Digong di ba? Biglang nanahimik sila, relax. Actually, si Pierre Arden, di ba na itsura ngayon? Chill na chill siya. He's stress-free siya. Oo, kasi alam kasi ni Digong na wala naman silang problema sila Digong na parang kayo dyan, bahala kayo, magtigihan kayo dyan. O di magtigihan kayo dyan. Tapos si Sara, kinakanti-kanti lang yan. Tatakbo ako, ganito, ganyan. Pero si Sara, she doesn't need to. Alam mo yun, she doesn't really need to. Sabi nga ni PRRD, Diyos ko, tama na yan. Naging vice president ka, tatay mo, presidente. Okay na yan. Di ba na parang, okay na yan. Which is from a family perspective, na it's a huge achievement, ha? Can you imagine? Presidente ka, tapos the next, anak mo, vice president? Girl, wala pang nakakagawa yan sa history ng Pilipinas. Nagganon kalapit. I mean, after the presidency, yung anak vice president agad. Wala ba nakagawa ng ganon. Tapos hindi pa kayo kachokara ng mga elite. Yung mga yan, very particular yan. Na, di ba? Very, very particular. So, yun lang man sabi ko na, I think, there is a time for everything. Ang sabi nga, sa kasabihan, sa kusina, huwag mong haluin ang iyong niluluto dahil baka mahilo. There is a moment na dapat, pagkahalo mo ng ganyan, just let it be. Let it cook, let it boil, and the food will be ready. Ngayon, nandun na tayo sa point na, okay, we will just iniintay na lang nating lumambot. Naka-pressure cooker na lalambot din ang baka. Kayo ba pag iniwan nyo na ang nilagang baka sa pressure cooker? Paano gagawin mo? Wala na kaya gawin. Sometimes you have to step back, relax, sit by the river, watch the river as it flows by. Oo. Paras tayo sa di ba? Aminin mo yan. Yan ang Sara Parang, manahimik ka na muna dyan, Sara. Hayaan mo na. Chill ka na lang dyan. Hayaan mo silang Just watch the London Bridge falling down. Kasi bakit ikaw ang mag-worry?
Ano naman yan yung kumapabagsak kanila? Oo. Ano mapapala nila? Hindi ka naman. O di hindi ako tatakbo, o di kayo rin magpapatayan in the end. E di manonood lang ako, and then sa tingin ninyo, pag tinanggal si Sarah, yung isa sa mga dyan, hindi lalapit kay Sarah para magpa-endorse? Are you stupid? It doesn't work that way. That's why there is always a silent person behind this. Kita mo si Rafi, tahimik lang. Tahimik lang. Sino bumabanat? Sino bumabanat laban kay Sarah, and di ba, parang si Erich ata ang bumabanat, saka si Mon. Hindi ba? So naglalaro rin sila. Dahil, girl, kung tinanggal mo si Sarah, parang si Erap lang yan. You need Erap to endorse you. Kung sinong in-endorse ni Erap noon had a strong fighting chance. It is the same thing over and over again. Kaya itong mga nagpapabagsak kay Sarah, sila ngayon yung nag-worry. Kasi, pag nawala si Sarah, sila rin mag-aaway. Correct. So, anong gagawin nila? Ayaw rin naman nila parang kay Sarah. Ha? Yung mga nagpapabagsak kay Sarah, nakita naman nila yung pwersa ng iglesia. So, pag ikaw identify ka na nagpapabagsak kay Sarah, alam mo na mahihirapan kang kumuha ng boto. So, kaya mo problema yung mga hayop na yan. Sarah. Kaya ano yun, Sas? Kaya nga ganun, kaya hindi ako chill. Parang, paano ang bansa? Kung wala kang magagawa. Simple as that. You cannot do anything unless lumabas ka dyan at mag-guillotine ka. Kung ayaw mo namang gawin, edi sit back and relax and let the universe unfold as it should. Let the universe do its wonders. Because you already did. Ganito kasi yan. Di ba sabi ko nga ba, kasabihan ng mga matatanda na huwag mong haluin yung niluluto mo dahil may hihilo ang gulay. May hilo ang laswa. Ano laswa? Kailangan lang ganun lang and then let it cook. Ganon. So sit back and relax and let it be. 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 Whispering words of wisdom. Let it be. Diba? Tapos na, everything is out there. Hindi ba? May binasa ako na did I let you read it? Joey? Yung survey sa survey na pang politiko na honest. Ang number na ang isang tinanong doon, 'di ba? Na alam mo ba yung issue ni Bongbong ng kokaina? 90% dun sa survey sabi yes. Yes. Wala pero walang pake. Hindi. Naniniwala ka ba? 75% says yes. They know. Kaya galit na galit yan. So, pero wala silang magawa kasi Filipinos don't care anymore about toppling someone and replacing someone. Matagal na yan. Ano na yan? Si Gloria nga nun. Minus yung negative na yung negative yung trust ratings. Hindi naman napabagsak ng kung sino-sino, ha? Can you imagine? Kinalaban pa ni Gloria yung US nun, ha? Can you imagine? Hindi ba siya napabagsak? What more ito, no? Na whether you like it or not. Medyo mataas-taas pa actually. Mataas pa talaga si BBM. Ano naman sila ngayon parang the Filipinos are okay, gano'n. Okay ka naman. Parang buhay ka pa naman, di ba? Parang panahon ni Pinoy, di ba? Parang buhay ka pa naman, di ba? Ano nare-reklamo nyo? Buhay naman kayo. Ang Pilipino, pag gano'n, buhay ka pa naman, di ba? Oo. Oo nga, gano'n. Pero nga, ang sinasabi ko, you have to step back, relax, let them problematize things. Itong mga nakaupo. Dahil, bakit hindi mo problema? Ninakawan na nga nila tayo pa mamumblema. Sino na problema ka? Kaya mo sila mag-away-away kung sino natitira dyan. Ayan. Yes! Kaya mo silang mag-gladiator. Ang gawin natin, bigyan natin sila ng mga kutsilyo. Ito pa, ganon. Correct, oo. Ayan, ito lang yung ginagawa ninyo, di ba? Ginagawa natin ngayon. Oo, kaya nga gusto kong magligpitan si Ma'am si Papsi at si Tambi. Kailangan nila magligpitan kasi sila talagang tunay na magkakaaway dito. Diba? Yung mga hayok sa kapangyarihan Ayun. Ayun lang. Siya tayo matulog na at 4:00 na. Oy, nananawagan pala si Trillanes ng EDSA. Samahan niyo naman, kawawa naman. Yung mga tambay nga sa Caloocan, hindi niya hindi niya maaya wala, nagtatawanan lang siya. Kayo, samahan niyo naman, kawawa naman. Oo. Ayun. Ano yung 18? 'Di ba parang mayroon pang 18, 29. Marami silang dates 'di ba? Marami silang dates. Tapos impeachment naman 'yon. 18 yata is yung in support sa impeachment ni Inday.
So samahan niyo si Trillanes, kawawa naman. Sa Caloocan natatakbo siyang mayor yata, yung pinagtatawanan na siya ng mga tambay eh. So kayo samahan niyo. True. Ayan. Well, anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang madaling araw at later on sa mga team replay, hello sa inyo.